Mahigit 4 na dekada na rin ang nakalilipas simula nang matupad ang isang hiling na naglalayong ibalik ang kalooban ng sangkatauhan sa Panginoon. At ito ay sa pamamagitan ng debosyon sa Mahal na Ina at Santo Rosario. Bagamat marami ang nagtitiwala at umaasa sa Kanya at sa Kanyang mga panalangin, hindi naging madali ang buhay ni Brother Ruben simula ng kanyang tanggapin ang misyon na inaatang sa kanya ng Panginoon. Bata pa lamang si Ruben noon ay kinakitaan na siya ng kakaibang kakayahan o katangian. Sa murang edad, taglay na ni Ruben ang kakayahang manggamot. Ngunit dahil hindi ito ang kanyang hilig, hindi niya ito gaanong binigyan ng pansin. Taglay din ni Ruben ang kakayahang makakita ng ilang mga bagay at mga pangyayaring hindi nakikita ng isang normal na tao. Hindi man nakatapos ng pag-aaral dahil sa kahirapan ng buhay, naging matyaga at nagsumigasig si Ruben upang maiahon ang pamilya sa kahirapan. Nagsilbing inspirasyon niya ang pagmamahal at pag-aaruga ng kanyang mga magulang sa kabila ng mga hamon ng buhay. Unti-unti nang nalalasap ni Ruben noon ang produkto ng kanyang pagtiyatyaga sa kanyang karera nang dumating ang isang pangyayaring nagbunsod sa kanyang pagbabagong buhay. Taong 1966, si Ruben ay dinapuan ng isang kakaibang karamdaman. Sa hindi maipaliwanag na mga kadahilanan, patuloy ang pagtulo ng dugo sa kanyang ilong. Dahil dito, naging kritikal ang kanyang kondisyon. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang misteryoso ngunit napakagandang babae ang nakaputi at mahaba ang buhok ang nagpakita sa kanya. Sa wikang Panggalatok, ang babae ay nagbigay ng mensahe kay Ruben na tanggapin ang misyon sapagkat marami ang umaasa sa kanya. Hindi naging maliwanag ang mensaheng ito ng babae kay Ruben. Pilit niyang tanggihan ang ipinagagawa ng babae. Ngunit sa huli, animoy wala siyang nagawa kundi tanggapin ito. Pagdakay na hinto ang pagtulo ng dugo sa kanyang ilong at walang ano-ano, ay naging maayos ang kanyang kalagayan. Ang pangitaing ito ay nasundan pa ng isang kamangha-manghang pangyayari sa loob ng kanilang tahanan sa Barangay Maasin, Mangaldan, Pangasinan. Matapos ang ilang beses na mga pangitain, isang balon ang misteryosong nabuo sa loob ng kanilang tahanan. At dito unang napakita sa kanya ang isang anghel na siyang gumabay sa kanya upang magawa ang misyon na ipinagagawa sa kanya. Ang anghel na ito ay patuloy pa ring gumagabay sa kanya magpasa hanggang ngayon. Ang mga pangyayaring ito sa buhay ni Ruben ang naging hudyat ng pasimula ng kanyang misyon at ang naging daan sa kanyang pagbabagong buhay.